isang nakagulat na pangyayari ang nangyari sa bansang China dahil tumitindi ang mga kaganapan doon. Sunod-sunod na mga baha, nagkaroon ng matitinding krisis sa ekonomiya at ngayon isang malawakang krisis na naman ang kinakaharap ng China. Ang tanong ay, ito na ba ang parusa ng langit sa bansang China? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Binayo ng matindi at walang tigil na snowstorm ang lalawigan ng Heilongjiang sa hilagang-silangang bahagi ng China na nagdulot ng malawakang krisis sa sobrang laki ng kanyang saklaw. Ang ganitong masamang panahon na itinuturing na isa sa pinakamatindi sa kasaysayan ay nag-iwan ng mga gusali na magulo at mga kalsada na nagiging yelo na nagtulak ng agarang aksyon mula sa mga otoridad. Ang epekto ng snowstorm ay napakalaki na nagresulta sa pagsasara ng pangunahing kalsada sa buong lalawigan. Huminto ang transportasyon habang ang kalsada ay naging mapanganib na hindi halos malampasan. Bukod dito, kinakailangan ng mga paliparan sa buong rehiyon na kanselahin ang mga flights na iniwan ang libo-libo mga biyahero na na-stranded at kinakaharap ang logistik na bangungot. Sa layuning bigyang prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro, nagdesisyon ng mga paaralan sa Heilongjiang kasama ang mga kalapit ng mga lalawigan ng Liaoning at Inner Mongolia na itigil ang mga klase. Ang mabigat na pag-ulan ng snow ang nagdulot ng panganib sa mga pag-commute papunta sa mga paaralan na nagresulta sa pagsususpindi ng klase. Sa Lunes ng gabi, gumuho ang isang stadium sa Jiamusi, isang lungsod sa Heilongjiang province na ikinulong ang 3 tao sa loob. Agad na kumilos ang mga lokal na otoridad sa Huanan County kung saan matatagpuan ang stadium sa pamagitan ng pagkukordon sa lugar at pagsasagawa ng masusing operasyon para sa pagre-rescue. Ang mga unang ulat ay nagpahiwatig na ang bigat na nabong snow sa bubong ng stadium ay isang malaking faktor ng pagguho ng stadium. Naglabas ang National Meteorological Center na isang mabagsik na babala na nagtatakda na ang pangyayaring ito ng snowfall ay malamang na magtatangkang lumampas sa mga makasaysayang record para sa panahong ito ng taon. Ang pangakalang ito ay nagsasaad ng patuloy at maaring umuwing mga hamon sa mga darating na araw. Ang pangunahing meteorological na dahilan sa likas na snowstorm na ito ay ang pagtagpo ng malamig at mainit na hangin. Ang malakas na mainit at mahumid na hangin na mass ay nagdala ng sobrang dami ng kahulumigmigan mula sa Bohai Sea at Yellow Sea patungong hilagang rehiyon na nagresulta sa isang walang humpay na antas ng pag-ulan. Ang mga epekto ng snowstorm ay catastrophic. Nagpakita ng mga litrato ng walang katapusang pila ng mga stranded na truck na umabot na mahigit na 1 kilometro sa labas ng Harbin, ang kapital ng lalawigan ng Heilongjiang. Sa harap ng problemang ito, naglabas ang weather authorities ng China ng isang orange alert na nangangahulugan na ito ang ikalawang pinakamataas na antas sa kanilang 4 na baitang na scale. Ang snowstorm ay hindi isang pandaigdigang aberya. Ito ay inaasahan na magtatagal sa buong darating na linggo na epekto hindi lamang sa Heilongjiang kundi pati na rin sa mga rehiyon ng China. Kabilang na rito ang North China at South China. Bilang tugon sa sunod-sunod na pagbagsak ng temperatura, nagsimula ang Beijing at Tianjin ng central heating mula sa hating gabi ng Lunes na nagbibigay ng mahalagang init para sa mga residente sa panahon ng taglamig. Naglabas ang Weather China website ng isang pampublikong babala na nagpapakita ng pangangailangan para sa vigilance hinggil sa masamang epekto ng mabigat na snowfall sa produksyon at pang-araw-araw na buhay. Partikular na, inuutos nila ang mga matatanda, bata at mga taong may mahinang pisikal na kalagayan na limitahan ang kanilang outdoor na activities sa mga kondisyon ng panahon na ito. Ang mga lokal na otoridad sa iba't ibang rehiyon ay kumikilos upang maibsan ang epekto ng mabigat na snowfall. Ang kanilang dedikasyon sa pagtitiyak ng kaligtasan ng publiko at pagbababa ng abala sa pang-araw-araw na buhay ay nanatiling matibay. Ang nag-a-unfold na krisis sa Heilongjiang ay isang matalim na paalala ng kahalagahan ng paghahanda at kakayahan sa harap ng mga kaganapan ng masamang panahon. Ang mga komunidad ay nagkakaisa upang harapin ang matindi na hamon na dulot ng walang tigil na snowstorm, nagpapakita ng kalakasan at determinasyon
ang mga tao sa China habang ang rehiyon ay nanganganib sa mga epekto ng mapaminsalang snowstorm at nagbigay ng kawalan ng trabaho at halos pagbagsak ng ekonomiya sa lugar na ito. Na kung ating mapapansin mga kaibigan, ito kaya ay isang hamon sa China na dahil sa kanyang pagpupuli sa maliliit na bansa at sa hindi pagkilala sa totoong Diyos ay nangyayari ito sa kanila. Ano sa tingin mo mga kaibigan ang patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Ngunit ito ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Mga awit 86 verse 5, sapagkat ikaw Panginoon ay mabuti at mapagpatawad at sagana sa kagandahang loob sa lahat na tumatawag sa iyo. Kaibigan, ang lahat na tumatawag sa ating Panginoong Diyos ay tutuguran niya at papatawarin niya ang lahat ng mga kasalanan. Kaya naman mga kaibigan, kung tayo ay naghihirap sa mundong ito, hindi kaya dahil ito sa epekto ng ating paglayo sa ating Panginoong Diyos, lumapit ka ulit sa Kanya ngayon at tutuguran niya ang iyong pangangailangan. Una, bibigyan ka ng peace of mind at pangalawa, tutulungan kanyang harapin ang mga pagsubok ng buhay upang ikaw ay maging maligaya, upang makamtan mo ang tunay na kaligayahan sa piling ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayong manalangin. Ama naming banal mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po Panginoon ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok ng buhay. Na Panginoon, kung kami po ay napapalayo sa inyo, tulungan kaming lumapit ulit sa iyo at makita Panginoon ang kahalagahan ng peace of mind at tunay na kaligayahan na ito ay aming makakamtan lamang sa aming paglapit sa iyo. Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong pagmamahal at patuloy kaming gabayan maging mga kaibigan po namin sa China na nakakaharap ngayon ng matinding krisis. At tawarin po kami Panginoon sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Siya ang aking